Buenas noches mga amigos, mga amigas, aking mga kumpanyeros at kumpanyeras. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po ang inyong lingkod, Attorney Rene Bueno. Kanina po medyo mukhang nagkaroon ng tangkang pagpapalit ng leadership, no, dyan sa Senado. At ang ugong kaninang medyo maaga pa ay papalitan Senate President Tito Soto nitong si Senator Loren Legarda. Pero mukhang napurnada ang balak na pagpapalit ng leadership sa ating mataas na kapungulungan. So, yan po ang ating pag-uusapan sa araw na to. At tingnan natin yung mga legal na aspeto ng pagpapalit ng leadership sa mataas na kapulungan. So, kanina nga nagkaroon ng usap-usapan, no, sa media, sa social media, na mukhang tuloy na tuloy ang isang pagpapalit ng leadership sa ating Senado. At ang tawag nga nila dito ay magkakaroon ng Senate coup sa loob ng Senado na kung saan hinihikayat ng mga oposisyon. Ito nga si Senator Loren Legarda na pumalit na kay Tito Soto at isa siguro sa mga pakay dito ay para ma-prevent yung conviction ni BP Sara in the event na mag-prosper yung impeachment complaint coming from the House of Representative. Pero suriin po natin yung legal na aspeto nitong Senate ko na pumalpak kaninang hapon. So ano ba talaga yung nangyari sa loob ng August Halls? At ano ang pagkakaiba ng political maneuvering at legal violation sa mga existing rules dyan sa Senado at sa ating mga umiiral na batas, no? May nasagasaan bang konstitusyon o Senate rules sa pangyayari kung bakit gustong magkaroon ng pagpapalit ng liderato? Yan po yung ating ihimayin ngayon dito sa Attorney Rene Bueno YouTube channel, The Law and Beyond. Okay, tingnan natin yung factual summary nitong Senate ko na to. Base po sa mga naging ulat, no, sa mga social media channels, no, katulad ng YouTube, sa Facebook at maging doon sa isang bilyonaryo channel, o na palaging sila'y nauna pagdating dito sa mga ganitong klaseng pampulitikang balita eh. Meron daw isang grupo ng mga senador ang nagtangkang palitan si Senate President Tito Soto sa pamamagitan ng isang surprise, no, na move. At ang layunin ay maghain ng resolusyon para ideklarang vacant ang upuan ng Senate President. Ngayon, dito nagkaroon ng twist, no? Kanina halos lahat nakatutok no, sa Senate kung mayroon na bang magdi-deliver ng privilege speech sabay idideklarang bakante ang Senate President position, pero hindi nangyari. Kasi upang magtagumpay ang isang leadership change dyan sa Senate, kailangan ng isang kapalit na may sapat na suporta. At ang balita ay inalok ng grupo nitong nila Robin Padilla, ni Bato, ni Bongo, yung posisyon kay Senator Loren Legarda. Pero ganun pa man, hindi nag-materialize yung plano dahil hindi tinanggap ni Senator Loren ang alok. So ang ginawa ni Loren, sa halip na lumipat, pinili niyang manatili sa majority group sa ilalim ng liderato ni Tito Soto. So pag ganito ang sitwasyon na dahil walang willing successor na handang bumangga sa nakaupo, ang tinuturing na Senate coup ay tuluyang naudlot at nanatili yung status quo. So hindi naging tagumpay ang binalak ng oposisyon na palitan si Tito Soto bilang Senate President. So tingnan natin yung legal perspective. Mahalagang maunawaan natin yung mekanismo ng paano tumatakbo ang palitan ng leadership dyan sa Senado. Ayon po sa Article 6, no, na Section 16 ng Constitution. Yan, palagi natin tinatalakay itong Section 16 na to ng Article 6. Ang Senado po ay
pumipili ng kanilang Pangulo sa pamamagitan ng majority vote ng lahat ng miyembro nito. Ang Senate President ay nagsisilbihan, no? Hanggat may tiwala ang nakakarami, yung majority. At in short, the Senate President is serving at the pleasure of his colleagues, no, in the Senate. Kaya anytime pwedeng palitan yan. Basta may numero at nasusunod ng Senate rules. Okay? Sa legal na termino, no, ng ating umiiral na batas, ang ibig sabihin niyan ay yung pag-agaw ng kapangyarihan gamit ang puwersa o illegal na hakbang. Pero iba ito sa internal leadership contest na pinahihintulutan ng rules. Basta legal ang paraan, okay lang yan. Yung coup, kung sa Senate nga at sumusunod yan sa mga alituntunin ng Senate rules regarding the change of leadership. So, kung magkakaroon nga ng mga ganyang pagpapalit ng liderato sa Senado, legal ba yung mga ganyang klaseng attempt, no, to change the leadership? Siyempre, maikling sagot yan. Oo. Basta dumaan sa tamang proseso ang pagpapalit ng liderato, particularly yung position ng Senate President. Kung yung pagtatangka ay ginawa sa pamamagitan ng isang resolusyon at pinagtibay sa isang sesyon na may quorum, yan, importante yung quorum dyan, dapat makabuo muna ng quorum, no, para mapagtibay, no, yung resolusyon. Yan ay isang legal, political maneuver, no? At dito sa kaso ngayon ni Tito Soto, bakit itinuturing na nagkaroon ng failed Senate coup? Sa kaso ni Tito Soto at ni Loren Legarda, ang attempt ay nabigo hindi lang dahil sa rules, kundi dahil sa kawalan ng political consensus. Kasi ganito yan. Kung yung taong inaasahang ng kabilang grupo na papalit kay Tito Sen ay tumanggi, no? Ayaw maging Senate President, no? Mawawalan ng legal at political basis ang motion para sa pagbabago. So, failure yung attempt to change the Senate leadership. At ngayon, ano magiging implikasyon na to sa internal struggle? Ang mangyayari dito, magkakaroon ng tatlong pangunahing legal at political implications. Yung pag-challenge sa leadership ay dapat laging may proper notice at adherence to the rules. Kung hindi, anumang action ay pwedeng maging maaaring ma-invalidate. So, hindi basta-basta yung change of leadership dahil maraming panuntunan na dapat sinusundan dyan. At kapag hindi mo sinunod yun, may validate yung pagbabagong ninanais ng minority na gustong maging majority. O katulad itong attempt against the leadership of Tito Soto. Alam niyo po, itong Senado ay isang co-equal branch, no? Kung ang internal politics dyan ay nagbunga ng instability, apektado ang legislative output. Mula sa budget, hearings, hanggang sa oversight functions. Ngayon, dito sa pagtanggi ni Loren Legarda na kumalas sa mayorya, ay nagpapakita ng respeto to sa internal stability at doon sa tinatawag nating gentleman's agreement sa Senado. Pero para sa akin, mabuti na rin dito na nangyari na tinanggihan ni Loren Legarda yung alok ng kabilang grupo na siya ang maging Senate President. Kasi kung uupo siya dito, hindi din naman siya nakakasigurado na magtatagal siya dahil
may isa pang gusto maging Senate President dyan na talagang ano siya talagang gigil na gigil siya dyan sa posisyon ng Senate President. So siguro na-anticipate ni Loren Legarda na yan na although may mga pangako sa kanya yung kabilang grupo, but at the end of the day, malalaman na lang niya na after a month or two, siya naman ang papalitan ng grupo na to be replaced by someone na talagang trusted nila, na loyal sa kanila at maaasaman in case of trouble dyan sa Senado. Okay? So, ang coup d'etat or sa Senate coup, ito yung pag-agaw ng kapangyarihan na labag sa constitutional process. Pero dito sa sa Senado, yung coup d'etat, labag sa constitutional process yan. Pero dito sa Senado, pinahihintulutan basta susunod kayo doon sa internal rules of the Senate procedure pagdating sa change of leadership. Ang tamang terminong legal dyan para sa pagpapalit ng Senate President sa pamamagitan ng botohan ay Senate reorganization. Kaya nga lamang, by tradition, kaugalian na tinatawag nilang Senate coup yan. Pero kung susundin natin ano ang ibig sabihin ng coup, ay yan ay yung sinabi ko kanina na medyo pinagbabawal yan sa ilalim ng ating batas dahil may kasamang puwersahan dyan at hindi sumunod sa panuntunan na itinatalaga ng batas. Kung internal move na dumaan sa botohan, ito ay political strategy. Kung illegal o walang quorum, ito ay violation of the rules. Hindi ito automatic na coup d'etat maliban kung may labag sa konstitusyon na factor. Okay? So, yan po ang Senate coup or Senate reorganization na kung tawagin natin sa ilalim ng ating mga umiiral na batas. Sa legal at constitutional perspective, ang Soto Legarda incident ay patunay na ang Senado ay isang self-governing body. Walang nakikialam, independent yan, sila bahala sa buhay nila, kung sino gusto nilang leader dyan, sila ang magdi-decide by a vote of the majority of the members of the Senate. Okay? Excuse. Ang pagtatangkang palitan ng liderato ay bahagi po yan ng demokrasya. So yung pagkabigo ng kabilang grupo, napalitan si Tito Soto dahil sa kawalan ng suporta mula sa mismong itatapat na kandidato ay nagpapakita na ang political ethics at rules of the games ay buhay na buhay, lalo na dyan sa mataas na kupulungan, dyan sa Senado. Ang tawag na coup ay isang media level lamang yan. Sa mata ng batas, ito ay isang pagsubok sa katatagan ng majority na nauwi sa pananatili ng tiwala kay Senate President Tito Soto. So, yan ang tunay na pangyayari diyan sa Senado kaninang hapon. At maraming ang tumutok na mga media at mga vloggers kanina at akala nila matutuloy ang Senate coup or Senate reorganization. Mga kumpanyeros, kumpanyeras, amigos, mga amigas, aking mga kayubi sa Usapang Batas. So bago tayo magtapos, gusto ko po kayong anyayahan na ako po ay may programa sa radyo sa DZXL News na kung saan ito po ay simultaneously broadcast sa YouTube, sa Facebook at sa TikTok. Usapang Batas mula Lunes hanggang Biyernes, alas 8 hanggang alas 9 ng gabi. At yan ay meron tayong masayang talakayan tungkol sa mga umiiral na batas sa ating bansa at tungkol sa mga kung ano ang nangyayari sa ating paligid. Okay? So, tandaan po natin to. Ang Senado ay hindi lamang isang gusali o isang grupo ng mga politiko. Ito po ay isa sa mga haligi ng ating demokrasya. Kapag ang usapin ng liderato ay dinala sa tamang proseso, yung bang mayroong debate, may botohan, at may pagsunod sa rules, ang ating pong konstitusyon ay nagtatagumpay. Ngunit kapag ang kapangyarihan ay
pilit na inaagaw sa labas ng mga alituntuning umiiral sa ating bansa. Yan, doon nagkakaroon ng gulo. Doon nagkakaaway-away. Doon nagkakaroon ng sigalot sa ating politika at sa ating bansa. Ito pong failed coup o kung tawagin natin sa legal terminology na Senate reorganization na ating tinalakay ay isang paalala na sa ilalim ng isang matatag na republika, napaka-importante po, napakahalaga po ng numero. Pero ang proseso ay sagrado. Yung ambisyon, ano yan dapat laging may limitasyon yan ng batas. No? At ang tunay na Pinoy ay hindi nangaagaw, kundi pinipili base sa respetong nagganansya nito sa kanyang mga kasamahan o base sa integridad ng pinunong gustong manilbihan dyan sa Senado. Paalala lang po, wag po tayong basta magpapadala sa mga headlines. Nuulit ko, dapat pong maging mapanuri tayong lahat, maging maalam, no? Dahil ang malakas na Senado ay nagmumula sa isang mamamayang nakakaunawa sa tunay na diwa ng ating batas. Ako po ang inyong lingkod, si Attorney Rene Bueno. Sa batas po, tayo ay protektado. Sa tamang kaalaman, tayo ay magiging malaya. So hanggang sa muli nating talakayan dito po sa aking YouTube channel na Attorney Rene Bueno, The Law and Beyond. Attorney Bueno, Law and Beyond. Learn the law, know your rights.